everyone, it's me, Princess, and welcome back to my channel. Welcome to Princess Kitchen PH. Please like and subscribe to my YouTube channel and don't forget to follow my page of Princess Kitchen PH. So, ang video natin for today's video is tuturuan ko kayo how to do a pressure canning. So, this is the process na ginagawa sa mga gourmet products or yung mga food in a jar. Alam ko nag-trending to before, yung mga pastil, chili garlic, sinantulan, ganon. So guys, kung kayo ay naghahanap ng pagkakakitaan or gusto nyong gayahin, gusto nyong mag-business sa bahay, perfect tong video na to. So, marami kasi akong na-receive na comments sa last video ko. Kung hindi nyo pa napanood, ang title po ng aking video is Chicken Pastil in a Jar, pang negosyo recipe, plus revealing my best-selling product recipe. So, panoorin nyo na siya. Meron siyang 12,000 views sa YouTube. And the reason why I make this video is marami kasing akong na-receive na comments. Like, paano po mag-pressure canning? And pwede po ba siya sa boiling water? Pwede po ba yan steam? So, ayan guys, para lang malinawan kayo. Actually, same process lang naman dun sa video. Pero maybe hindi ko lang siya na-elaborate ng maayos sa inyo kung paano siya gawin. So, ngayon pagbibigyan ko kayo and samahan nyo ako sa paggawa ng aking chicken pastil. And guys, meron pala tayong bagong product which is our Gourmet Creation Garlic Tinapa and Gourmet Creation Lemon Garlic Tinapa. So, bili na kayo guys! So guys, bago tayo magsimula sa ating video, meron lang akong mga short na clarification sa inyo. So, i-explain ko lang sa inyo to very quick bago tayo mag-start. May nagtatanong kasi sa akin, ano po yung sterilization or paano po mag-sterilize? So guys, yung sterilize is, yun lang po yung pagbo-boil ng jar sa boiling water for 10 minutes. Tapos yung mahugasan yung mga bote nyo with this dishwashing soap. So, yun na yung next step pag i-sterilize ng mga jar. Sa isang kawali or kawa, kung ano man yung gusto nyong gamitin, wala naman siyang specific na kitchenware na kailangan nyong gamitin. Basta, papakuluan nyo lang yung jar nyo sa boiling water. Tapos, naglalagay din pala ako doon ng konting vinegar. Splash lang. Just to disinfect the jar. Siyempre galing po ito sa factory sa paggawa ng mga bote. So, hindi po natin alam kung ito ba ay malinis na i-deliver sa atin. So, just to make sure, siyempre na-stock po yan, no? So, just to make sure, hinuhugasan ko po yung jar ko. Then, after nyan, ini-sterilize ko siya. Allow it to be dry for some time. So, ginagawa ko, binabaliktad ko lang siya para matuyo. Or kung gusto nyo mas mabilis, kung may oven kayo, pwede nyo ilagay sa oven, guys. Para lang mabilis siyang matuyo. Okay? Yun po ang sterilize. Okay?
So guys, ito yung pag-i-sterilize. Meaning, pag sinabi natin sterilization is papakuluan natin yung bote gamit yung boiling water. So ito, nagpakulo lang ako ng tubig tapos nilagay ko yung mga jar natin. Then nilagyan ko ng konting vinegar for disinfect. Ginagawa ko to usually after kong mahugasan ng dishwashing soap. Then nabandawan ko na yung bote. Usually ginagawa ko to after nating mahugasan yung mga bote. Ini-sterilize ko siya bago tayo maglagay ng product sa loob ng bote natin. So ngayon guys, tuturuan ko naman kayo kung paano gumawa ng gourmet garlic tinapa. First, bumili nga lang ako ng kalahating kilo ng tinapa. Then, bumili rin ako ng vegetable na kakailanganin natin sa garlic tinapa, which is bell pepper, carrots, garlic, chili, and optional lemon. So, tinransfer ko nga muna yung ating tinapa sa isang mangkok. Tapos ngayon, mag-i-start na tayo na magtanggal ng kaliskes ng mga tinapa. Then after that, magde-debone na tayo. So, tatanggalin lang natin dito yung balat ng tinapa at saka yung mga tinik, laman loob, atay. Kaya natin tinatanggal yung mga balat ng tinapa is ang reason po niyan is para hindi po mangitim kapag nilagay na natin sa jar. Mukhang malinis yung ating tinapa. So ngayon, panoorin nyo lang ako kung paano ko dinibone yung tinapa natin para masundan nyo. At kung nag-aalala naman kayo sa flavor ng ating tinapa, don't worry guys, maituturo ako sa inyong method kung paano ma-save yung lasa ng tinapa, kasi yun po ang nagpapasarap sa gourmet tinapa natin. Syempre no, bago tayo mag-decide na gumawa ng product na to, ng tinapa, tumikim-tikim muna ako ng mga gourmet tinapa sa ibang brand para naman magkaroon ako ng idea kung ano yung pwede kong i-improve, kung ano yung pwede kong gawin sa aking product para mas maging better siya. So, isa sa secret ng aking product is it's all about infusing flavor. Yun kasi yung bagay na napansin ko nung ako'y tumikim ng ibang gourmet garlic tinapa sa ibang brand. Parang yung lasa niya is pale, hindi siya ganun kalasa, and yung hinahanap kong punch ng smoky flavor from the tinapa, wala siya dun. So ngayon, tuturuan ko kayo kung paano ma-save yung lasa ng tinapa. So ang kailangan lang natin gawin is iprito yung mga buton ng tinapa sa oil. I-infuse lang natin yung lasa ng tinapa kasi nasa ulo po yung lasa mismo ng tinapa. So i-infuse lang po natin yan siya. After that, sasalain lang natin siya. Then ito yung number 2 na tip ko sa inyo. Kadalasan kasi nang gumagawa ng tinapa is direct na siya sa bote. Parang yung process po ng paggawa ng Spanish sardines, which is ilalagay na yung pinaka meat, then lalagyan ng oil, lalagyan ng pampalasa, and so forth. Then direct na siya sa canner. So by that point po is hindi ganun kalasa yung inyong product. So mas maganda pa rin po na niluluto nyo yung product nyo before nyo siya i-canning. And dito po is mas ma-adjust nyo po yung lasa ng inyong produkto kapag niluluto nyo siya bago nyo i-canning. So ayan, after natin ma-infuse yung flavor ng tinapa, so ayan, bagong oil na to. So nilagay ko lang dito is black peppercorn, bay leaf, carrots, and chili.
nag-i-infuse pa rin po tayo dyan. Then after nyan, pwede na tayo maglagay ng sandamakmak na bawang. Then after that, iprito lang natin yung ating tinapa. Then suggest ko po na mas lutuin nyo siya ng husto para yung tinapa nyo is medyo firm, hindi siya yung sobrang lambot. Then dito guys, ibabalik ko lang yung oil na pinag-infusean natin ng tinapa. Ngayon pwede na natin ilagay yung ating mga tinapa. So eto, tip ko ulit sa inyo guys, wag nyo kong gagayahin. Kapag gumawa kayo ng tinapa, make sure na whole po yung inyong tinapa. Huwag nyo na pong hatiin sa gitna. Kasi mas liliit pa po kasi siya. So, pag nilagay nyo siya sa jar, may hirapan po kayong magsalansan. So, better po yung isang buong pisngi is okay na po yun. Huwag nyo na siyang hahatiin. So, sa pampalasa guys, naglagay lang ako dito ng chicken cubes. Depende sa inyo kung gaano nakarami. And naglagay din ako ng oyster sauce para dagdag umami flavor. After nyan, ibalik nyo lang yung mga vegetable na sinet aside natin kanina. Yung last na nilagay ko po is yung oyster sauce. Then guys, hindi ko kinakalimutan, naglalagay pa rin talaga ako ng vinegar. Splash lang siya. Then, hayaan nyo na siya na maluto yung suka. Then, after nyan, pwede na yun guys. Then, depende sa inyo kung gusto nyo maglagay ng lemon, pwede nyo siyang i-add sa dulo. Then, pwede nyo nang patayin yung kalan. Then, set it aside, let it cool down bago nyo siya ilagay sa bote. Then, after nun, pwede nyo na siyang i-process sa pressure canner. Next, meron po tayong dalawang method ng pagpe-pressure can. First, tinatawag po natin siyang water bath method. Ito po yung usually na method na ginagamit sa mga pickles, sa mga jam. So, yung pickle jam is high acidic food po siya. So, meaning, mataas po ang content ng kanyang acidic. Yun po ang example ng ating high acidic food. So, meaning, hindi na natin siya kailangan lagyan ng pressure just to preserve the food. Paano po ba ang tamang water bath? Kaserola na may tubig, tapos yung mga processed na jar nyo. Ganito po itsura niya guys. Sorry, wala pa siyang label, no? Ito po yung tinapa natin. So, gagawin nyo siya, lalagay nyo siya sa kaserola na may tubig. Ibababad nyo po siya doon. Then, just for 10 to 15 minutes, maximum 30 minutes. So, for non-acidic food po, sample po natin is si chili garlic. Yung kagaya ng mga ginagawa ko, chili garlic, tinapa, chicken pastil. This is guys a poultry, it's a meat product. So, basically, kailangan po na ma-process natin siya ng maayos. So, yung mga pastil, tinapa, chili garlic, naka-align po siya sa mga non-acidic food. So, meaning, ang tamang pagpaprocess po sa kanya is through pressure canning. So, ano nga ba ang kailangan nyo pag magpa-pressure canning kayo? First, ang kailangan nyo po is pressure canning. So, meron po siyang nabibili dyan sa may, dyan po sa may Quiapo. So, ano po siya, para rin siyang pressure cooker, pero this is for mass production po.
So, mas malaki yung capacity niya, guys. Then, meron siyang thermometer sa taas. So, mamaya, ipapakita ko sa inyo kung ano itsura niya. This is the pressure canning. And this is the pressure cooker. Magkaiba po sila, guys, ha? Huwag kayong malilito. Pero, meron po akong ways na ituturo sa inyo, kagaya po nung ginagawa ko. Hindi naman po kasi ako nagma-mass production, which is yung pinakamalaki na nagawa ko is around 60 pieces, ganon. So, hindi naman kinakailangan ng pang mass production talaga. So, ang ginagamit ko lang po is pressure cooker. Yes, tama po yung narinig nyo, pwede kayong gumamit ng pressure cooker. So, mamaya ituturo ko sa inyo kung paano ba mag-process ng mga food in a jar. Kung gusto nyo mag-business, pwede nyo itong gayahin. But, precaution po, hindi po ako food specialist. So, yung mga sinasabi ko po is just based on my experience. Sinishare ko lang po kung paano ko po siya ginagawa. So, kung gusto nyo gayahin, okay lang din naman po. Pero, much better po, seek for professional advice po kung gagawa kayo ng business. Especially kung may bala kayo talagang magtayo ng malaking business, guys. Okay? Pressure canning po is gagamit kayo ng pressure canning or pressure cooker. Anything po na nagke-create po ng pressure. Kasi for pressure canning po, ang ina-achieve po nating temperature is 140. Kasi ang boiling water po is yung pinakamataas na niya is 120 degree. So, hindi po siya advisable for non-acidic food. Ibig sabihin, hindi po niya mapapatay yung bacteria, possible bacteria. So guys, the reason why we need to pressure canning is first, hindi po niya mapapatay yung bacteria, yung possible bacteria na nasa loob ng products. Kaya po siya importante sa non-acidic food is para po para ma-totally sealed po yung product. Ibig ko pong sabihin, of course, nakabili naman na tayo ng mga jar products, diba? Kagaya ng mga bagoong, ganyan, mga atsara na nasa jar. So, diba, kapag binuksan nyo po siya, para siyang pumuputok. Para po siyang pumuputok. So, nagre-release po siya ng hangin once na inopen nyo. Ibig sabihin po nun, yung product po nila is secure, na process siya ng maayos. Kung kumakain kayo ng kimchi, diba, medyo parang pumuputok po siya kapag binuksan. So, ganun po siya. Kasi, malalaman nyo po na hindi po na pressure canning yung isang product is kapag binuksan nyo po yung jar, wala siyang tunog na kine-create. So, kapag ganun po is madali pong masira yung product. So, tatagal lang po siya ng 1 week. Kahit po na maglagay po kayo ng vinegar. So, kapag na-pressure canning nyo po siya, importante po to, yung shelf life. Yun po ang importante. So, yung mga gantong products, once na na-pressure canning nyo na po siya, tabagal po siya ng 6 months to 1 year. Which is very good for business po. So, once na open po, ang shelf life na lang po niya 2 weeks to 1 month. So, ayun. Very convenient po siya, no? Especially sa mga tao na wala naman refrigerator. Hindi na po nila kailangan na i-ref itong product. Pero, syempre, mas importante, no? Kung meron naman kayong ref, mas maganda ilagay niyo siya sa ref. Okay. Guys, katatapos ko lang magluto ng ating mga pangnegosyo. So, ipapakilala ko lang sa inyo ng mabilis lang si Gourmet Creation, guys. So, ayan. Ito po ang ating chili garlic. This is Gourmet Creation chili garlic. Ayan. And, ito naman po yung dalawang variant natin ng chicken pastil. This one po is our garlic chicken pastil po. So, this is the original flavor. So, this one naman po is our chili garlic chicken pastil. So, this is the spicy version. Then, meron tayong bagong product, guys. Papakilala ko lang siya sa inyo. So, this is our garlic tinapa. And, this one is our lemon garlic tinapa. Ayan. Ito, guys, sample lang to ha. Kasi sa akin to. So, ganito yung itsura niya kapag bibili niyo siya. Puno talaga siya, guys. Ito kasi, kaya marami siyang oil. Ang personal ko naman to eh. Ito kasi yung tira sa ginawa ko. So, hindi siya umabot ng isang jar. So, meaning, this is for free tasting.
ito po yung itsura ng ating packaging, guys. Ayan. Hindi ko alam kung nakikita nyo, no? Pero this is our gourmet garlic tinapa. Then, this is our brand name. So, here's our ingredients list. So, importante na kung mag-start kayo ng business, maglagay kayo ng mga ingredients. Hindi naman to para i-spoil yung inyong mga ingredients, yung mga secret recipe. This is important, guys, especially kung ang consumer nyo is may allergen. So, para ma-figure out nila kung pwede ba sa kanila tong products na to. So, ito naman, it's just like a short description sa ating product. Kung ano bang lasa niya. So, ayun guys, kung mag-i-start kayo ng business, etong jar na to, marami din ako nakuhang comments about sa paggawa ng pastil, ganyan, and saan daw po nabibili itong jar. So guys, available po siya, meron po siya sa Shopee. Meron din naman siya sa mga store, yung mga nagbibenta po talaga ng jar, yung mga packaging. Meron din po sila nito, guys. So, ang price po niya is range lang po siya ng 200 to 300 pesos. 24 pieces na po siya, guys. So, depende pa rin yun sa size na kukunin nyo. So, ayun, for your convenient, guys, pwede kayong mag-start na bumili sa Shopee. Kasi mahirap naman kung pupunta kayo mismo sa direct sa store. And medyo mabigat po ang jar. So, mag-Shopee na lang muna kayo. So, for the sticker, guys, nagpapaprint lang ako sa mga printing services. So, ayun guys. Pwede rin naman kayo mag-DIY, pero I suggest po na mag-printing shop na lang po kayo para mas ma-maximize nyo po yung inyong expenses. So, yung label po na to, ginagawa ko lang po siya. So, ako po yung nagdi-design, ganyan. So, ginagawa ko po siya in the help of Canva. And, importante po na alam nyo po yung size. Mag-customize po kayo ng size doon. Then, gumawa kayo ng sarili nyong design, sarili nyong logo, ganyan. And, marami naman pong mga templates doon na pwede nyong pagpilian or pwede nyong gawing gayahan, ganun. Okay. So, ayan. Kung gagawa naman po kayo ng DIY, meron po yun sa National Bookstore. Pwede kayong bumili ng sticker, then glossy. Ang tawag po dito sa klase ng this is vinyl po. Okay? Ibig sabihin, ano po siya, oil-proof, waterproof, scratch proof. Yun. So, hindi siya kaagad naluluma. Yan. Hindi siya natatanggal yung design. Okay. So, guys, wag na natin patagalin to. Mag-start na tayo mag-pressure canning para mapakita ko na sa inyo kung paano. Okay? Yung gas namin. Yan. Dito na lang natin siya ilagay para mas kita. Ito po yung pressure cooker ko. Regular lang po siya na pressure cooker. So, lagay natin siya dito. Super po ito ng rice cooker, guys. So, ayan. Nandito na ang ating kalan. Nandito na ang ating pressure cooker. So, ito, ilalagay ko po siya sa ilalim. Bali, pag nilagay ko siya nakaganto. Yan. Para lang hindi direct yung init sa mismong jar. Kasi baka pumutok siya, guys. Pero wala pa naman ako na-encounter na naputokan ako ng jar, no? Ang na-experience ko lang po is yung puto, bali natanggal po siya sa mismong takip and yung product mismo is kumalat sa loob. So, yun pa lang po ang na-encounter ko. So, nangyayari po talaga siya, huwag kayong matakot. So, ang reason po bakit siya nangyayari is, number 1, kung hindi nyo naayos yung pagsarado nyo ng lids. Number 2, maybe factory defect. Kung yung ipin po ng jar, ito po, pakita ko sa inyo. Diba? Yan, yung mga ipin po ng jar, kapag hindi siya maayos, okay, yun, possible po na bumukas siya during the process. Syempre, pressure siya, diba? Okay, ito, lalagay ko na siya sa loob. Lalagyan lang natin to ng tubig, then ilalagay natin yung jar. So, ayan guys, yung tubig is nandito lang. Hindi siya lalagpas dun sa steamer natin, guys.
So guys, ganito yung itsura niya pag nalagay na natin yung product sa loob. Naka-on na yung apoy natin. So, hintayin lang natin siya hanggang sa sumipol na yung ating pressure cooker. Then, once na sumipol na siya, magta-timer na tayo dito na 1 hour and a half. So, ayun guys, merong nagtatanong sa akin, ma'am, ano po bang size ng jar na ginagamit nyo? So, ang ginagamit ko pong jar is 120 ml or yung 4 ounce. So, ang size code naman niya is M7361. So, pwede nyo siyang i-search sa Shopee kung gusto nyo ng ganong size. Yung maliit na size. Ayun po yung ginagamit ko sa chili sauce and sa chicken pastil ko. So, yung mas mataas naman na jar, yung regular size, no? Yun yung madalas nating nakikita. 220 ml. Then, size code naman niya is M7177. By the way guys, please samahan nyo po ako, isupport nyo po ako. Meron po akong gaganapin na event sa Cainta Rizal, Greenwood Village. This is a martial arts event and ang Gourmet Creation ay in-invite. Thank you so much Miss Victoria Cannon for inviting us, for inviting Gourmet Creation. This is a big opportunity for small businesses para magtinda sa food bazaar. So, magkakaroon po ng stall si Gourmet Creation sa Cainta Rizal, sa Greenwoods Village. Sa mga taga Cainta Rizal dyan na gusto mag-try ng Gourmet Creation, this is your chance to try our products. Magkakaroon po tayo ng food tasting and of course, pwede rin po kayo bumili ng mga jar. Pwede rin po kayong bumili ng jars kung gusto nyo po. So, ito po yung ating catalog. This is our menu. So, our chili sauce is 120 pesos for 4 ounce. Then, for our chicken pastil is 130 pesos. For our gourmet tinapa is 180 pesos per jar. So, again, I will take this opportunity to thank all of my supporter here at YouTube. Grabe, sobrang nakakataba po ng puso ang inyong suporta. So, we are currently have a 600 subscriber and thank you po sa mga nakapanood po ng video. It already have 12,000 views on YouTube. And guys, kung meron pa kayong mga question or kung kailangan nyo po ng advice, especially dito sa topic natin na to, na which is nag-trending talaga, Gourmet Creation. Kung gusto nyo po magnegosyo ng mga gourmet products, kung may mga iba pa kayong question, please leave a comment in the comment section. And hindi po ako magsasawang mag-reply sa inyo ng paulit-ulit kung meron po akong nalalaman. So, ayun guys, nag-timer na ako 1 hour and a half. So, ayan. Balikan natin siya after 1 hour and a half. So, ayan guys, after 1 hour and a half, patayin na natin ang kalan. Ayan. So, by this process guys, allow it to cool down ng sarili niya. Huwag niyo siyang babasain. Kasi in this process, pinapatay niya yung mga possible bacteria na nasa jar pa, na syempre hindi naman natin siya nakikita. So, kung meron pa dyang bacteria, mamamatay pa siya dyan. 2 hour canning. So, ayan.
Then guys, nagke-create po siya, kaya po siya kumukulo, nagke-create po siya ng pressure sa loob para po ma-vacuum sealed yung products. So, ibig sabihin, kapag na-vacuum sealed na po siya, wala na pong hangin na papasok. So, may iwasan po dito yung pagkasira ng product. So, mas tatagal po yung shelf life niya kapag nag-pressure canning kayo.
guys, this will be the end of our video. If you enjoyed this video, please like and subscribe to my YouTube channel. And don't forget to follow my page at Princess Kitchen PH on Facebook. Thank you so much for watching and see you in the next vlog. Bye!